Inilarawan ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea ang tungkol umano sa China's last unfinished move na tinatawag na Iron Triangle ng China sa West Philippine Sea na kinabibilangan ng Paracel Island na kokonekta naman sa Ayungin at Scarborough Shoal. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa Middle East naman, binomba ng Israeli Air Force ang isang base militar ng Syria malapit sa Turkey matapos umanong labagin ng Syria ang mga napagkasunduan at dahil dyan ay agad namang nagalit ang Turkey pero ayon sa Israel ay handa ang kanilang puwersa sakaling makialam ang Turkey. Habang kabado naman ngayon ang Iran dahil tapos na ang ceasefire kung saan may mga bagong banta na naman ng Amerika. Isang guided missile destroyer ng US Navy ang gumugol ng 4 na araw sa South China Sea matapos umano itong mawala ng power supply o kuryente. The Navy is investigating why the USS Benfold guided missile destroyer went without power for 4 days in the South China Sea. Ayon sa Navy Commander na si Matthew Comer, tagapagsalita ng US 7th Fleet, ang USS Benfold, isang Air Labor class guided missile destroyer, ay nasa mga regular na operasyon sa South China Sea nang magkaroon ito ng casualty sa enerhiya na kinasasangkutan ng mga generator nito. Ayon sa hukbong dagat, isa ring barkong pandigma ng US Navy ang dumating, ang guided missile cruiser na USS Robert Smalls upang i-rescue ang USS Benfold at hinila umano ito patungong Subic, Zambales para sa pagkukumpuni. Sa ngayon ay maayos na umano ang USS Benfold at nasa operasyon na ito, ngunit hindi nagbigay ng mga detalye ang US 7th Fleet kung kasama ba ito ng aircraft carrier na USS George Washington na kasulukuyang naglalayag ngayon patungo sa Arabian Sea bilang kapalit ng USS Abraham Lincoln. Samantala, matapos pabawasan ni Trump ang mga malalaking military exercise sa South Korea, sinabi ni Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng militar ng Pilipinas, na hindi umano kasama ang Pilipinas sa pagpapababa ng mga aktibidad militar at ang pangako sa depensa sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ay matatag. Ani Trinidad, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamalapit na kaalyado ng Amerika sa depensa sa Asia at ang dalawang bansa ay may ilang dekada ng Mutual Defense Treaty at mga kasunduan sa pagbisita ng puwersa at paggamit ng Amerika sa iba't ibang mga lugar na base sa depensa sa buong kapuluan. Ang Pilipinas daw ay nag-host ng dose-dose ng mga kaganapan at wargame kasama ang mga puwersa ng Amerika bawat taon na kinasasangkutan ng libu-libong mga sundalo kung saan ang ilan sa kanilang pinakamalaking magkasanib na pagsasanay para sa isang bagong hanay na mga aktibidad ang inoprubahan na para sa darating na taon, kabilang ang mga malawakang drill at palitan ng eksperto. Habang sinabi rin ng pinuno ng patakaran ng Pentagon na si Elbridge Colby ang pangako ng Amerika sa Pilipinas na nagsasabing ang Amerika ay hindi humihiwalay sa Pilipinas at nakatuon sa pagpapanatili ng isang kanais-nais na balanse ng kapangyarihan. Samantala, inilarawan naman ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral J. Tariela ang tungkol umano sa China last unfinished move, ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal bilang huling pagsakop ng China para sa tinatawag na Iron Triangle ng China sa West Philippine Sea. Sa kanyang pahayag ay binanggit niya ang pag-agaw ng China noong 1974 sa Paracel Island at ang militarisasyon nito sa 7 bahura sa Spratly Island bilang bahagi ng estratehikong pagpapalawak ng China. Sinabi ni Tariela na ang Scarborough Shoal ay nananatiling ang tanging hindi natapos na punto sa ganitong konfigurasyon na nagbibigay diin sa estratehikong kahalagahan nito at ang pangangailangan para sa patuloy na pagbabantay sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. So ito yung pinost ko last week, no? The Iron Triangle. I argue na mayroong connection ang mga areas na ginagawa ng China sa kabuuan ng South China Sea. Imagine, the Paracel Island has already been occupied by China. There are a lot of illegally reclaimed islands in China dito. The same thing sa Spratly, nandyan ng Subi Reef, nandyan ng Mischief Reef, nandyan ng Fire Cross. So if you're going to connect this with Scarborough Shoal,
try to imagine how China can be able to dominate the entire South China Sea. No? At ang sabi ng China, they have indisputable sovereignty sa kabuuan ng South China Sea. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito sa ating lahat? Ibig sabihin, they can be able to disrupt the freedom of navigation. Pangalawa, they can also endanger the flow of global trade. Alam natin, more than 60% of global trade passes through here. So, hindi lamang usaping energy resources ng mga bansa ito na dumadaan dito, but even the products coming in and out of South China Sea will also be controlled and regulated by the People's Republic of China. At sa update naman sa Middle East mga kabayan ay binomba ng Israel ang isang military base ng Syria malapit sa Turkey. Yan ay matapos umanong labagin ng Syria ang mga napagkasunduan noon. Ayon sa Israel ay pumayag umano ang Syria na walang sinumang bansa ang maaaring magtatag ng puwersa sa Syria. Ngunit nadiskubre ng Israel na nagtatag ang Syria ng puwersa kasama ang Turkey. Pero ayon naman sa Defense Ministry ng Syria ay wala naman umanong napagkasunduan ng Syria at Israel na ganon, habang ayon naman sa Turkey ay pinabantayan nila ang kilos ng Israel at hindi nila hahayaang muling pumasok ang Israel sa airspace ng Syria. Tugon naman dyan ng Israel, kung makikialam umano ang Turkey ay handa ang Israel sa bagong labanan. Sa ngayon ay inililipat na ng Israel ang mga squadron ng mga attack helicopter nito mula sa Negev patungong Ramat Air Base na posible na naman umanong naghahanda ang Israel para sa isa na namang labanan. Tapos na ang 60-day ceasefire sa pagitan ng Iran at Amerika at sa bagong anunsyo ni Trump ay pinalakas muli ng US forces ang blockade laban sa mga barkong pangkomersyo ng Iran. Kasunod ng na bobombahin din ito ang Oman sakaling makipagsosyo ang Oman sa paniningil sa mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Samantala, naglabasan na naman ang mga ulat na kabado na umano ngayon ang Iran dahil sa posibleng gyera na naman at sa panibagong simula ay baka sumali na umano ang Israel. Pero kung tatanungin ng Iran, ayon kay Arachi ay wala nang mahinang Iran ngayon. Sa katunayan ay lumaban nga daw ang Iran noon ng 40 araw na wala umano silang air defense system kung saan araw-araw pa rin umano silang nagpapakawala ng missiles bilang gante. Dagdag pa nito ay patuloy na lalaban ang Iran sa kabila ng malaking pagkalugi. و 40 روز مقاومت بکنید در حالی که هر روز بمباران میشه. البته اینکه میگم هر روز بمباران میشیم و پدافند نداریم، اون طرفش هم به اصطلاح درسته ها، هم پایگاه آمریکایی هم رژیم صهیونیستی هم پدافندی در مقابل موشک‌های ما نداشت به طور کامل.